I'm Vaga Rabi E. Cordillera. Ito ang programa kung saan ating pinag-uusapan ang mga bagay na mahalaga para sa mga kabataan. Siya ni Clint Isbantutanes, Daytuiti, Daddadat para Sinan-Inungan, a youth-oriented podcast of the Philippine Information Agency, Cordillera. At ang programang ito ay hatid sa inyo ng Presidential Communications Office na pinangungunahan ni Secretary Cheloy Garafil at ng Philippine Information Agency na pinamumunuan naman ni Director General Jose Torres. At ang episode na ito ay isang napakasayang episode dahil kasama natin ngayon si Fire Inspector Janelle Daniel. Siya po ang Chief Public Information Unit ng Bureau of Fire Protection Cordillera. Ayan, so bago po tayo mag-delve in sa kung anong po ang mga trabaho ng Bureau of Fire Protection, kausapin muna natin si Ma'am Janelle. Kumusta naman po kayo? So hello, unang-una sa lahat. Gusto ko lamang kayong i-greet and lahat ng mga nanonood ng inyong podcast ng isang magandang gabi, and especially sa aming Regional Director, Fire Senior Superintendent Robert M. Pasis. Good evening, sir. Sana nanonood po kayo ngayon. Ayan. So kumusta naman, ma'am, ang buhay natin bilang isang fire officer? So sa buhay bilang isang fire officer, masasabi ko is okay naman. We're getting there every day. Nakaka-survive sa pang-araw-araw. Yeah. So masaya naman po kayo, ma'am, sa trabaho ninyo as a fire officer? Well, actually, mas masaya yung trabaho ng isang bumbero dahil kumbaga, marami kang bagay na natututunan. Actually, hindi lang sa pag-apula sa sunog, pero may mga iba pa tayong mga kumbaga trabaho ng isang bumbero. Ayun, so talaga namang ang happy naman ni Ma'am sa trabaho niya bilang isang fire officer. Bago ang lahat, Ma'am, paano po kayo nagsimula bilang isang fire officer? Parang naging dream job niyo po ba ito? Can you tell us kung paano kayo napasok dito sa Bureau of Fire? Actually, ang pangarap ko talaga nung bata ko, so ayun, we'll go back sa pangarap ko as a kid actually, na maging isang police officer. Kumbaga, dahil both of my parents are now retired police officers. So ayan po, nakapasok po ako actually I came from the Philippine National Police Academy, class 2022, the Alab Calis class of 2022. And nakapasok po sa academy ng May 1, 2018, and from there on, nag-training ako ng 4 years. Training, physical, mental. And actually, I ought to become a police officer nung magsisignify na kami ng what bureau, because nung time namin is naka-tri-bureau pa ang academy. So, PNP, the BFP, and the BGMP. So, actually, nung magsisignify na, parang kumbaga may actually it's the funny thing actually, kasi yun nga sabi ko na magpupulis na because malaking impluwensya ng father ko sa akin, but then something at the back of my mind na parang sinabi na dun ka sa BFP, and then ayun, nag-signify ako sa BFP, and actually, hindi pa talaga totally yun kasi nagbunutan pa kami ng slots because that time, yung quota ng class namin is 11, and then 45 po kami na nag-agawan dun sa 11 na pwesto na yun. And yun nga, kumbaga may halong swerte, napunta ako sa BFP, and as time goes by, kumbaga ngayon, almost 3 years in service na ako. 3 years in Bureau of Fire Protection. Next year, kumbaga, yung napapamahal na sa akin yung trabaho ko. So, yun po yung history kung paano po ako naging bumbero. Ayun, so din siguro, Ma'am, parang naging calling and destiny na din para sa inyo po na mapunta sa BFP. Yes. Ayun, kasi parang nag-e-enjoy naman na kayo. And sa 3 years po na pag-stay nyo sa BFP, ano po yung mga naging challenges ninyo bilang isang fire officer? Kahit sabihin natin na masaya ang trabaho, may mga times pa din na nagkakaroon tayo ng challenge. So, in my case, di ba, sabi ko nga na yung training ko is originally for police. Kasi yung training po namin sa loob, natuturuan po kaming bumarel, gano'n, yung training talagang pang police. But then, pagka-graduate ko, yung naging
unang challenge is yung mga trainings na pang-bombero talaga. So yun, nag-undergo ko ng mga series of trainings, technical trainings na para talaga sa bombero. And of course, kapag magsisimula ka pa lang, kahit anong trabaho naman po, 'di ba? Kung magsisimula ka pa lang is medyo mahirap actually. Hindi lang dun sa kung paano mo matututunan yung trabaho mo, but of course kung paano ka actually makikisalamuha sa mga workmates mo. Ayun. So yung pag-transition ma'am from yung training niyo as a police officer to sa BFP. Yes. Ayan. So kumusta naman ang recovery natin, ma'am? Naging mahirap po ba ang trabaho bilang isang officer? Mahirap po ba ang maging fire officer? So, yun nga as yung sinabi ko na wala namang madali. Lahat naman ng trabaho may mga challenges actually, pero dahil sa tulong ng mga taong nasa paligid ko, especially yung mga staffs ko from my different offices, kumbaga mas nagiging napapadali yung trabaho basta meron yung kumbaga nagtutulungan. Ayan. So, okay lang ba ma'am tanungin ko, kumusta naman yung reaction ng parents mo nung nalaman nila na pumunta ka sa BFP? So, ito yung funny part dyan kasi nung sinasabi ko magpupulis ako and gusto kong maging member ng SAF, sabi ng father ko, ayaw mo bang magbumbero, naning? Kasi naning po yung tawag niya sa akin. So, bakit naman? Sabi ko, so, alam mo namang mahirap ang pulis, pero determinado talaga ako. And then, yun nga, Doon na talaga. nakibunutan ako sa islat ng BFB, and then, nung sinabi kong bumbero na ako, ayun, kumbaga tinanong ulit nila ako, sure ka na ba dyan? Ilang araw, kumbaga, weeks talagang tinatanong ako, sure ka na bang magbubumbero ka? Mga ganun, ganyan, na parang mas okay kung pulis ka na lang, parang ganun. But then, sabi ko sa kanila, ito na yun, sabi ko. So, tanggapin nyo na lang, para naman may maiba sa pamilya natin. Ma'am, so, ang saya po na makita na isang babaeng fire officer ay talagang lumalaban din sa buhay. Ma'am? Yes. Saya po. Ayan, so, tanungin nga natin, ma'am, ano po ba talaga ang trabaho ng isang fire officer and ano po yung mga functions ninyo as fire officer po? So actually, ito, ang trabaho ng mga bumbero ay hindi lamang po upang umapula, ayan, magpatay ng sunog. Actually, malawak yung yung sa work ng mga firefighters natin. Andyan yung sa emergency medical response. And then andyan din yung mga rescue, kumbaga sa baha, sa mga landslide. And then, meron din yung, kumbaga, nagiging proactive na rin kami, hindi lang reactive. Kung sinabi kong proactive, ito yung nagkakascade na kami about sa mga fire prevention. Kasi nga naniniwala kami na prevention is better than cure. Yes. So, hindi lang naman sa health, nag-a-apply yung ganong concept. So, prevention is better than cure. Kumbaga, nagkakascade kami ng mga fire safety tips sa aming, sa different social media platforms, actually. And then, hindi lamang sa social media, but also we conduct every month ng mga certain activities para ma-remind yung public natin regarding sa fire safety. Ayun, so talaga namang ang sipag naman ng ating mga fire officers. Ma'am? Actually, nakikita po namin yung mga activities ninyo kasi naka-follow kami sa inyong mga Facebook accounts and back in Mountain Province ay napakalakas po ng partnership namin with the BFP kasi isa sila sa mga partners natin. Yes, actually, nung sa Mountain Province is we conducted the Fire Square Road Show na yun doon nag-attend. Actually, nagulat kami because that was supposed to be isang araw lang, pero nag-request yung mga teachers, mga students na gawing 2 araw kasi nga nakita nila kung ano yung naging activities ng mga bumbero. Ayun, ang saya actually nun sa Sagada kasi nandun din po kami and then yun nga nagulat din kami, ang dami pala ng mga tao, ang daming mga kabataan na gustong ma-engage sa disaster resilience, makapag-prepare sila and matry nila kung paano ang trabaho ng mga BFP. Po ma'am? Yes, yun nga actually yung ikinatutuwa namin kasi nga ang dami naging interested, so that means willing silang matuto, kumbaga, kasi yung
yung sa pag-prevent po ng fire, pag-respond sa mga ganung disasters is hindi lang po BFP, kumbaga yung nagtatrabaho doon, but it must be a whole of a nation approach talaga. Ayun, so talaga namang lumalaban ang ating mga taga-BFP para, Yes. ayun, maganda mami sinabi nyo na proactive kayo ngayon, na bago pa mangyari ang isang sakuna ganyan ay nakaalalay kayo na binibigyan nyo ng impormasyon ang mga community members para mas marami silang matutunan, and prevention nga talaga is better than cure. Yes, Yun. actually, yun din yung isa sa, yun talaga yung isa sa trabaho ng BFP, yung i-enforce po ang ating Fire Code of the Philippines, in which, yun nga, dun tinitignan kung ang isang establishmento ba is nag-a-adhere sa kung ano yung nasa laman ng ating Fire Code. Ayan, so isa pa sa mga trabaho nyo yun, ma'am, yung pumunta Yes. sa, nag-ano kayo, di ba, ma'am? Pumupunta pa kayo dun sa mga Yes, establishments. we inspect the buildings, tinitignan namin if may maayos na clearance, yung mga fire exit nila. Opo. Yun kung tama ba, kung saan nakapwesto yung mga fire extinguisher, if may fire extinguisher, actually. Tinitignan po talaga namin yun. Ayan. And kasali din kayo sa ma'am dun sa ano nyo, dun sa one-stop shop may nakikita kami na Yes, that yung business one-stop shop, kasi one of the requirements talaga to renew business permits is yung Fire Safety Inspection Certificate na Bureau of Fire Protection ang nag-issue. Ayan, so dapat ma'am hindi matakot ang mga tao pag nagbibisita kayo sa mga business establishments, kasi nandun kayo para inform sila kung ano yung mga kailangan nilang i-improve dun sa kanilang mga establishments, mga buildings, ganun po. Yes, tama ka dyan. So, dapat hindi matakot yung mga Yung mga tao. pag nag-inspect kami. Kasi it's for your safety naman po. Ayun. So, eto naman ma'am, curious na lang po ako kung ano po yung mga unique or mga best practices natin dito sa BFP Cordillera. Baka may mga pwede kayong i-share na activities po. Actually, yung isa sa na para sa akin sa best practices ng BFP CAR is yung best practice ng province of the Apayao, in which yes, their provincial fire marshal is Fire Chief Inspector Mark Anthony Dangatan. Na yun yung sinasabi nilang buckets with love, in which ano yun, ma'am? kumbaga yung activity nila is they go to a community sa mga families, and then they give buckets. Kasi ano ba yung bucket, 'di ba? Timba. Opo. Kapag may sunog, ano yung isa sa mga ginagamit ng tao para kumuha ng tubig? Ayun. So, timba. So, yung buckets na yon, actually, hindi naman tubig yung laman nun, tayo ibibigay sa wawi. No, it's not. Mga basic necessities. Yes. Pero yun yung concept na sinabi na, kaya buckets with love. Kasi ang bucket is, nire-represent din ang bumbero. Ayun. So, may kabuhayan, ganyan pang kabuhayan Yes, showcase. mga goods, basic necessities, yun. Tapos mareremind pa sila na ang bucket na ito ay kailangan natin when it comes to these And kinds of course, we have a partnership naman din sa mga ibang agencies. Nagti-tree planting din kami actually. May kami partnership kami with DNR. So, and then may mga kami, yung Community Fire Auxiliary Group. Okay. Kumbaga, nagtitrain kami ng mga members ng barangay council para maging first responders. Kasi nga, given the geography of the Cordillera Administrative Region, Ay, totoo. malalayo talaga yung areas in which kapag may mga ganong disasters is may mga places na hindi talaga naaabot ng ating mga fire truck. Actually, we have to go by foot, di ba? Opo. So, dun sa programang yun is yun nga, natitrain natin yung mga mga nasa barangay kung paano mag-respond sa mga ganitong emergencies. Ayun, so ma'am, balikan ko lang po yung tree planting activities ninyo. Nakita ko kasi ito dun sa Mountain Province na parang nag-adapt sila ng parang mountain ba yun, and then dun sila nagtatanim. Tama po ba yun? Actually, yun din yung isang naging activity din ng Mountain Province na kasi nga 'di ba naging rampant last March ang forest fire. So they ought to mag tree planting actually para naman
Kasi hindi lang naman nga sa pag-apula ng sunog. We also love the environment. And parang isang prevention measure na din ayun. Yes, sa actually. sunog. Ayun, so balikan ulit natin yung Community Fire Auxiliary Group. Yes. Ano po. So pumupunta po kayo dun sa mga barangays para magpa-training. Paano po siya ginagawa? So, pumupunta sa mga different barangays para magpa-training ng mga members po ng mga barangay council, mga kagawad, or tanod actually. And then, doon tinuturo yung mga basic firefighting skills, yung basic yung pag first aid. Yes, kasi yun yung isa sa importante. And then yung pag-rescue. Ayun, ang ganda po ma'am na talagang pumupunta kayo sa grassroots level kasi aminin natin parang nangangailangan pa tayo ng ibang mga forces para talagang ma-ensure natin na pigilan yung ganito. And even sa mga schools, pumupunta din ang ating mga tropa para magturo, especially sa first aid. Ayun. So, pati sa schools, pati sa community. Yes. So talagang lahat totally na natitrain nyo po. Ang ganda kumusta naman po ma'am ang parang naging impact nito doon sa ating mga beneficiaries? Talaga namang na-empower po ba ang ating mga communities? Yes, actually yung dun sa mga communities na naturuan, sobrang masaya sila kasi nga nakikita nila na ang mga bumbero natin dito sa Cordillera is very active. And yun nga, aside from sa naturuan sila, they gained skills and knowledge. Yun nga yung interaction sa community para naman kumbaga mas maging aware pa yung mga tao when it comes to disaster response. Ayun. And maganda din ma'am na yung mga na-train ninyo pagbalik nila sa communities, parang sila na din ang mag-train sa kanilang mga kapamilya, mga kamag-anak, ganyan. Yes. So actually, that's the purpose din kung bakit nagtuturo sa community or sa schools, especially yung mga bata, yung sa mga elementary schools. Kumbaga kasi at least habang bata pa is natuturuan na ng kung ano yung gagawin para kung may sako naman or what, and hindi naman natin maiwasan na yung parents ang natataranta. Okay. Andyan yung mga bata na magre-remind sa kanila na ganito yung gagawin, ganyan. Ayan. And minsan mas active pa kasi yung mga bata po sa mga actually. activities. Kumbaga, 'di ba, nakita nyo naman sa Mountain Province, ang daming mga maliliit na bata na gustong-gusto talaga, especially dun sa may rappelling, kumbaga, yun gustong-gusto talaga nila dun. Parang hindi pa nga nag-lunch yung iba doon para lang kasi ang daming nakapila talaga. Yes, ang dami talaga. Ang saya nun. I was impressed. Ang saya-saya. And maganda kasi na pati yung mga kabataan kasi sila 'di ba yung mga vulnerable sectors, isa sa mga vulnerable sectors na kailangan maturuan ng ganitong skills. Yes, actually, yun talaga yung isa sa, kasi nga, sa BFP is to save lives and properties talaga. So, yun, yung kung hanggat kaya ng mga bumbero natin na turuhan bawat Pilipino when it comes sa fire safety and sa disaster readiness, is gagawin talaga nila. Ayun. So, ang sipag and ang noble ng ating mga taga BFP, So, feeling ko naman, hindi lang yun ang is parang pumupunta pa kayo way beyond your dun sa duties ninyo kasi talagang lumalaban kayo sa buhay. Yes, actually, kahit nga mga pets na natrap sa puno or yan, actually, the Baguio City Fire Station, yun, may nirescue silang ibon na natrap sa puno, o pusa na natrap sa puno, ganun. Yun din. And meron din sa part sa Irisan na may hinuli silang ahas. Kumbaga, as in lahat na, kumbaga. So, hindi lang kayo confined doon talaga sa pag-apula ng apoy. Yes. Ayan. So, maiba naman po tayo, ma'am. Kasi sa line ng trabaho ninyo, minsan, nakikita natin sa social media, ang daming ngaw-ngaw, sabihin na natin ngaw-ngaw ang ating mga netizens. Totoo naman, di ba? Ayan. So, ano pa yung mga iba't ibang mga misconceptions naman po sa ating mga BFP? Alam mo, kahit sinong bumbero, pag tatanungin mo ano yung misconceptions sa amin, isa lang yung unang isasagot nila . Ang misconception actually sa mga bumbero is nagre-relax lang kami. Kasi ito talaga yung akala nila is nasa station lang po kami, nagpapahinga, nakaupo, nagkukuyakoy.
or kumakain sa pansitan, but actually, no. It is more than that. Kasi when it comes sa paperwork, sa mga yung sa trabaho, especially sa fire prevention, yun, kumbaga, marami kaming ginagawa. And, ito nga, hindi nagre-relax, but yung mga bombero natin, especially yung mga nasa rescue, they are taking a rest, actually. Kasi, eto, pag ang fire truck po lumabas, isa lang po ang ibig sabihin yan. Yes. May sunog or may sakuna. In which, lahat naman tayo is ayaw po natin ng sunog or kahit na anong disaster. So, yon. And then, another misconception is, yun nga, ang BFP is, tagapamatay lang ng sunog. Pero, hindi. Nagre-rescue din kami. And then, yun nga, nag-ano din kami sa emergency medical response. Ayun. So, siguro ma'am, yung mga times na nakita nila na nandun kayo sa station is, yun din ang time na wala namang mga Yes, wala namang mga tawag na sunog or tawag sa medical response. So, yun nga, kumbaga, masasabi ko lang is, magpasalamat tayo pag hindi po lumalabas yung BFP. Hindi, seriously, exactly. magpasalamat po tayo pag hindi po lumalabas ang mga fire trucks natin. Hindi lang sa BFP, but of course, ang mga fire volunteers din natin. That means, safe po ang ating community. Very true. Kasi ma'am, di ba? Gusto nyo? Nakikita nyo lahat ang BFP everyday nandun sa kalsada, nandun na nagtatrabaho, which is, kung i-compare natin siya sa maging effect man ng paglabas ng mga BFP, talagang ang daming affected ng mga tao pag may mga ganito, may mga sunog, may mga disasters, so we don't pray na and naman, di ba ma'am, I believe naman na pag hindi kayo nakapag-rescue kaya meron kayong mga activities, di ba? Mga trainings, yun. Yes, actually, yung ma'am, kung hindi man lumalabas ang fire truck na nagwawangwang, may yung mga tropa natin sa stations, nagre-refresher sila yan ng skills nila. Yes. Actually, yung mga tropa natin sa mga fire station, hindi yan talaga mapakali sa mga upuan nila. Hindi sila napeperme. Gusto nila may hinahanap silang gagawin. So, yung mga iba, nag-exercise, nagpapalakas. Yung iba, nagre-refresher sila sa mga not-tying skills nila. Yung mga iba is, chine-check nila yung mga fire trucks if okay pa. Mga ganung activities sa station. Ayun, so ang saya naman, ang sipag, pero yun talaga, kasi minsan yung misconception ng mga tao, no, and sinishare pa ng maraming tao, so minsan napapasama ang ating mga fire officers. But we understand naman yung mga tao, especially sa social media, kasi may kanya-kanya tayong opinion and we all respect their opinions. Pero alam naman natin na talagang, kasi sa amin na nakikita namin kung gaano, kung paano kayo effort ganyan, especially sa mga times of disaster, di ba? Yes. Hindi kayo pwedeng magpahinga kasi buhay ang nililigtas ninyo. Actually, nung Typhoon Karina, that was last week ba? Or last week is, yun nga, lahat is naka-red alert. So, lahat ng mga bombero recall sa fire station and naka-standby kami for rescue. Ayun. Oo, ma'am. And during the COVID or the pandemic time, ma'am, grabe yung yung efforts ng ating mga BFP na lagi nakabantay doon sa mga mga borders. Yes, yes. Ayun, alam namin na masipag talaga kayo. Yes, very true, ma'am. Ayan. And I hope na with this podcast natin, ating pag-uusap ay maliwanagan po ang ating mga viewers. Yes, yun talaga. Then, yun nga, at least, I had the opportunity to, explain and, kumbaga, ma-inform yung mga nanonood ng podcast na ito na, yun nga, yung tungkol sa BFP is, hindi lang naman kami tagapamatay ng sunog. Ayun. So, ayan. I hope na sa ating mga viewers, baka may mga na-inspire po na maging fire officer. Po? Yes, actually. Masayang maging bumbero. Ayun. So, masaya ang maging bumbero. Okay. Sa mga kabataan na nakikinig po, baka may mga gustong maging isang fire officer, ano po yung mga kailangan nilang paghandaan? So, actually, sa mga basic qualifications, dapat you're Filipino citizen na may bachelor's degree and dapat may mga eligibilities po sila like the
board exam license. And yung mga honor graduate dun sa PD 907, and then may civil service professional eligibility sila, and then the civil service fire officer exam, and then dapat the age must be 21 to 30 years old upon oath taking sa office. So, dito sa Cordillera, meron tayong special case. Yes. Parang alam ko na yan. Yes, this is yung ito yung this is the yung sa age waiver and height waiver. Actually, ayun nga, hindi ko pala nasabi. Yung sa minimum age, minimum age requirement po sa female is 152 centimeters. And then sa male po is 157 meters. Pero given sa atin dito sa Cordillera, we can have the height waiver po. Yan. So, height and age waiver na from pag nag-age 31 to 35 ka, pwede kang kumuha ng age waiver. And then kapag you're lower than the minimum height requirement, pwede kang kumuha ng height waiver. Ayun, so inclusive po ang ating application para sa BFP. And of course, kung apply ka sa BFP, dapat hindi ka lang physically fit. Hindi ka lang physically fit. You must be mentally fit din. Kasi we have a qualification exam. Ito yung pinakauna. Aside from magpapasa ka ng folders kung saan andun yung mga requirements na mostly pinopost namin sa aming Facebook account. Especially kapag nag-start na kami ng recruitment. After natin magpasa ng folder, doon titignan initially if you are qualified. Actually, doon pala sa pagpasa ng folder po, tinitignan if your BMI is normal and kapag high blood ka po or hindi. And then after that, kapag mag-qualifying exam, pag nakapasa ka dyan, you will go sa we undergo the physical fitness test. Kung saan, doon talaga tinetesting. Doon talaga namin sinasala kung sino yung mga pinaka-malalakas. Yes. Regardless of their gender. Yes. And then after that, meron tayong panel interview. Yeah, ang mag-interview po is yung mga senior officers natin sa region. That includes our regional director. And then, meron din yung neuropsychiatric exam. So, if bagsak ka na sa neuropsychiatric exam, bagsak ka na. And then after that, meron tayong medical and physical exam. And then, deliberation. And then, doon na i-announce kung ilan yung makukuha na magte-training for the 45 days recruitment orientation program. Ayun, so medyo din pala, medyo meticulous ang pagpili sa ating mga fire officers. Yes, and when it comes to training, talaga pong ginagawa namin ng lahat, especially yung mga ating mga tactical officers and yung mga training staff natin na palakasin yung mga mga bagong bumbero, kumbaga. Ayun, so hindi pala basta-basta ang maging isang bombero. Yes, kasi actually, dapat kaya mong bumuhat ng isang tao. Yes. Para pag hindi ka makapagbuhat ng isang tao. So, need mong magpalakas actually. Ayan. So, sa mga mag-a-apply dyan, kailangan muna sila konting training talaga, physical training. Yes, you have to prepare talaga. Nagpapasa ka pa lang po ng folder, dapat nag-gym ka na, nag-jogging ka na. Yes. Ayan. So sa ma'am, sa BFP po, kahit anong course po ba ang pwedeng mag-apply or may prioritization po tayo? No, we don't have priority courses kasi lahat dito pantay-pantay sa ating recruitment sa Bureau of Fire Protection. Ayan, so kahit anong course po ay pwedeng mag-apply. Yes, as long as you have the willingness and the passion to become a member of the Bureau of Fire Protection. Kasi sa training, dun naman tinuturo yung mga basic skills ng isang bombero, the basic firefighting, the basic life support, the basic rope rescue technique. Doon namin lahat tinuturo. Doon sa training. 45 days, ano po? Yes, 45 days. After the 45 days, they will be downloaded sa ating mga stations to have their 1 month OJT.
So parang may OJT pa pala before. Yes. 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 Maging full-fledged na Yes. fire officer. Ay, ang bongga naman. Mahirap po ba, ma'am, yung 45 days na training na yun? sa ano po, sa point of view ninyo, mahirap po ba siya? Or basta may willingness and passion po talaga is Basta may willingness and passion. Actually, I'm one of the tactical officers ngayon. Kasi may mga recruits tayo ngayon na nagte-training sa may Admiral's Park. Doon po sila naka-stay for their training. And as long as you have the willingness and the mindset of a fighter na ready sa mga challenges sa araw-araw, kayang-kaya mo, makaka-survive ka. Ayun, nasabi nga din kanina, ma'am, na sa lahat naman ng trabaho is as long as may willingness ka is makakaya mo talaga. Yes, yun. yes. Ayun. So, going back dun sa kasi 'di ba nabanggit natin, ma'am, about sa mga misconceptions sa mga BFP. Ngayon, ano naman po ang pwedeng panawagan natin sa mga tao, especially sa social media, no, na minsan inuuna pa nilang mag-video kaysa sa mag-report. Yun ang isa sa mga nakikita natin na video muna before. Kaya minsan nalilate kasi walang nagre-report. Yes po, yun po. Yung isang malaking panawagan namin actually na before po kayo mag-take ng video, siguraduhin nyo pong nakatawag na po kayo sa pinakamalapit na fire station. Yun po. Para naman po mas mabilis po yung pag-responde ng ating mga bombero and para maging ligtas po ang lahat. And of course, pagdating sa fire safety, ugaliin po nating i-observe yung mga different fire safety tips, hindi lang sa trabaho, hindi lang sa school, pero mas lalo na sa bahay. So, yun nga po, lagi po nating i-observe yung mga different fire safety tips. Actually, every now and then, nagpo-post ang mga different fire stations ng Cordillera ng mga different fire safety tips. Hindi lang actually fire safety tips, may mga typhoon safety tips, earthquake safety tips, mga ganun. Kasi, lagi kong sinasabi sa kanila, as the PIO of the regional office na, lagi tayong mag-remind sa public. Lagi tayong maging active when it comes sa pagre-remind ng mga ganitong safety reminder sa taong bayan. Ayun, totoo po yan, ma'am, kasi pag lagi silang nare-remind is tumatatak talaga sa utak nila kung ano yung mga tips na. Yes, and yun nga, yung lagi po namin panawagan na tawag muna before po video. Kasi yung mga views po ninyo, it doesn't mean anything if yung bahay ninyo, if yung mga ari-arihan ninyo or your loved ones is nawala po dahil sa sunog. If for the clout lang po yan, di ba? Gen Z term, yes, clout. Opo, hindi totoo. Yes. Yes, oo. If for the clout po yan, so better stop po na tawag muna before video. And it doesn't help, di ba, actually, ma'am, yung video. Like, anong naitulong nun? Nakita lang ng mga tao and then, wala. Naging negative na din na naman yung mga Yes, actually. Tao, doesn't really help. Pero pang tumawag kayo, nakatulong pa talaga kayo. Or nagbitbit na lang sila ng timba, ma'am, Yes, yun nga. Imbis na cellphone po is buckets na lang or yung bitbitin ninyo para makatulong po. Exactly. Ayun, kasi ma'am, di ba minsan pag nandun sila sa, kunyari dun sa scene, isa pa sila sa mga pasali, ganyan. Actually, yun din po yung isa, if sa mga fire scenes po na ganun. Kung pwede lang po, yung mga, nagbibigay yung mga tao doon is, kung pwede lang is, you clear the area po para makapasok po yung mga bombero natin, makapaglatag ng fire hose para po mas mabilis yung pagresponde. Kasi minsan yung mga sumali na ito, yung reason kung bakit kasi wala naman kayo magagawa, alangan na itulak yung lahat ng mga tao doon. Yes po, hindi naman po namin pwedeng gawin po yun na saktan po yung mga tao para lang umalis po sila. Oo. Ayan, so reminders po sa ating mga viewers, sa lahat ng mga tao, ayan, tawag muna bago video. Yes. Ayan, so dun sa mga nabanggit nyo, ma'am, ng fire safety tips sa mga police stations, baka may contact numbers or pages po kayo sa Facebook na pwedeng makita ng ating mga viewers ang inyong mga tips po. Actually, lahat po ng fire stations dito sa Cordillera is meron po tayong mga Facebook accounts and meron din po tayong Facebook page. Basta sa amin, sa BFP Cordillera Regional Office is BFP Cordillera PIS, yung gamit naming account ngayon.
So, doon nyo po makikita yung mga contact information when it comes sa yung mga contact information. And then, meron din naman tayong mga hotline numbers. Actually, andito sa cellphone ko. Sige. Wait lang. Tignan natin kasi I-share natin ang contact. hindi ko masyadong memorize yung contact number ng ano. So, for the province of Abra, yung hotline po nila is 0966-840-7073. For the province of Apayao, 0927-9230-720. For Benguet, 0929-402-4964. And for the Ifugao, 0917-139-8167. For Kalinga, 0945-537-1514. For the Mountain Province, 0907-207-6141. Yun. And then, sa ating Baguio City Fire Station naman, sa may Camp Allen Hotline, kasi ano po siya, 4 po yung ano dito sa station, tas 3 substation po sa ating Baguio City kasi nga sobrang lawak ng Baguio. City, And then maraming mga establishments. Yes. So sa Camp Allen hotline 0912-409-6114. For the Irisan Pukay 0962-878-927. For the Aurora Hill 0938-978 5155, and the Quirino Hill is 0931-961-6312. Yan po yung mga hotlines ng ating mga different offices. And of course, sa mga different fire stations, makikita nyo po sa kanilang mga Facebook page. Ayan, so 24 hours naman, ma'am, na pwedeng tawagan ang... Yes, 24 hours po. 24 hours po ang hotline ng ating mga fire stations. As long as emergency, ma'am, yung itatawag. Yes, dahil alam po natin na ang sunog, ang different kinds of emergencies is walang pinipiling oras. Ayun. So please, kung tatawag man kayo, dapat yung emergency talaga, ma'am. Huwag kayo mag-prank. Yes, actually po, pag yung mga prank calls po na yan, yung mga prank calls po na yan is, bawal po. Ayun. So, nako ha, baka mahuli kayo dahil sa pagpa-prank ninyo sa ating mga tao. Ayan. So, bago ang lahat, ma'am, bago natin i-end ang ating pag-uusap, baka may mga messages pa po kayo or mga panawagan, ganyan. So, simple lang yung panawagan namin sa Bureau of Fire Protection na we should work hand in hand para sa para ma-achieve natin ang isang fire safe and disaster safe nation. And of course, sa ating mga manonood, dapat po alam po natin kung ano yung contact number ng ating nearest fire station and alam po ninyo kung saan po yung nearest fire station ninyo. Para kapag may mga ganyang emergencies, mga sunog is madali lang po kayo makapag-approach sa mga bombero kasi approachable naman po kami. Totoo, napaka-approachable naman. Nakikita ko naman lahat ng mga BFE na napaka-friendly and all. Hindi lang po approachable. Ang mga magaganda at pogi pa po. Yes. Totoo naman yan. May mga, ma'am, pwedeng may pogi dun sa yun. Ayan. Anyway, isa na namang napakaganda pag-uusap ang ating nagawa ngayong gabi. Kaya naman ay maraming salamat po sa ating mga viewers. Wag niyo pong kakalimutan na i-follow and like ang aming page. That's Philippine Information Agency Cordillera. Nandun po, available din po kami sa TikTok, sa X, sa YouTube. Doon niyo po makikita ang lahat ng ating mga pag-uusap na related sa youth. And maraming salamat po sa inyo. Lagi nyo pong aabangan ng aming podcast every 6 p.m. every Sunday. Maraming salamat po and bye-bye. Mag-wave po kayo.